Okay, on na natin siya guys. Okay, so nakaset lang siya sa 29 na namin guys kasi malamig naman yung 29. Ayan, bumubukas siya. Automatic. Ayan, napakatahimik lang niya guys. Yan, walang halos naririnig. So yung mga features niya guys, meron siyang gentle wind. So pag clinic yung gentle wind, sumisirado yung fins niya sa loob. Tapos, so wala kang masyadong mararamdaman na air, pero malamig pa rin. So ginagamit namin yung gentle wind sa gabi para hindi masyadong yung lamig niya sa likod. Tapos, yung mode niya, syempre meron yung heating, cooling, yung air only, meron yan. So ito yung logo ng cooling. Meron yung drying, merong fan only, yan, heating siguro. So ito yung cooling. So yung maganda dito guys din yung ano niya, yung direction, ito up and down. Pwede mo siyang iset, ipa-steady, pwede mo siyang ipa-steady, long press lang siya. Ayan, pag na long press na, pwede mo nang i-click kung saan sa taas, sa gitna ba o sa pinakababa. Napaka-useful. Dito rin sa kabila, yung left-right niya na direction, pwede ring i-fix. So, hindi mo na siya, hindi mo na manual na dito. Kasi bawal daw tong hawakan, sabi dito sa may notice. Do not attempt to manually adjust the direction of airflow. Kaya, very useful. Kung halimbawa, mataas siya or malayo sa'yo, pwede siyang manually adjust o automatically adjust sa remote control. At ito rin yung feature niya na I feel napakaganda. Kasi pag halimbawa malayo ka sa aircon, i-measure niya dito meron siyang sensor siguro sa remote. Dito siguro meron siyang thermometer. Halimbawa, nandito ka sa gilid, tapos gusto mo siyang iset ng halimbawa 34 o 20, halimbawa 24. So susukatin niya yung temperature sa'yo. So yan na, ngayon 31 degrees dito sa aking position. So susukatin niya yung temperature sa'yo at dadagdagan niya yung lakas ng aircon para pagdating sa'yo maabot niya yung desired mo na temperature. So para may comfort, maximum comfort. Kung malapit ka naman sa aircon, so hanggang doon lang yung gusto mo, 24. So pag na-reach na yung temperature na yan, ay automatic na siyang mag-stop yung kanyang yung control na temperature niya. So ibig sabihin, kung limbawa doon mainit, siguro yung priority niya yung I feel na settings. So yun, napaka-useful. Meron ding turbo para yung pinakamalakas na fan niya, yan, turbo. So yung fan pala pwede ma-adjust gamit itong nasa gitna. Meron siyang automatic, blinking pag automatic, ito silent. Merong 1 bar, 2, 3, 4, 5. Hanggang 5 bars yung fan at meron ding yung pinakalas yung turbo. Next sa turbo yung automatic again. So automatic lang namin para yung aircon na yung bahala sa fan speed. Ito naman merong timer sleep. Usual naman may timer. Kung ilang oras. Gusto mo 1 hour, pwede siya. So sleep pag long press. So dito naman sa AI Eco, so meron siyang Eco mode, yan. So Eco mode, ibig sabihin hindi masyadong malakas sa kuryente. Up to 30% daw yung savings sa kuryente, sabi sa manual. Dito naman sa baba display,
So, pwede nyo patayin yung display dyan. Lulong press mo lang itong button na ito. So, very useful pag gabi. Kasi maliwanag din siya eh. Parang nakakaano siya. Nakaka-distract sa sleep natin. Kaya pwede mo siyang i-disable yung display niya sa aircon. So, kung gusto mong ibalik, long press lang din naman. Okay. So, meron din siya ditong health, clean function. So, hindi ko pa na-try yung health. Pero yung clean function niya, guys. So, automatic na magki-cleaning yung aircon. So, gagawin daw ito, usual, recommended nila is every 3 months. So, 4 times a year para maganda yung lifespan at tumagal yung device, yung unit. So, yun guys, yung features niya basically. Yun, malamig na siya. So, mga 3 minutes, lumalamig na siya agad. O ngayon, no? Mainit ngayong panahon, no? Naka-open pa yung aming door. Pero malamig na siya dito banda. So, very nice unit. 1 horsepower, TCL, TAC 10 CSD / KEI 2. Yun yung model number niya. So, TAC 10 CSD KEI 2. Very nice. So, yung current niya ay from 1 to 7 amps. Maximum niya 7 amps. So, very safe. So, meron kami ditong breaker na 20 amps. So, yung average niyang consumption naman ay about 780 watts. Matipid na rin. At yung maximum niya na volume ng place ay 550. Air volume niya ay 550 cubic meter per hour. So maliit lang naman yung ano namin. 3x5 lang naman yung aming kwarto at merong CR na 1.5 by 1.5. So less than ano siya? Less than 15 square meter. At yung aming ceiling naman ay napakababa lang naman, 2.2 meters, 2.3 o 2.2. So para mas talagang malamig. Okay, yun lang guys. Thanks for watching.